I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Sa allegation po ni former President Duterte regarding sa blank item. He's lying. Yun. Sinungaling He's a ka president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. I was watching the news earlier today and people were saying it's 4,000 pages. Paano namin ibubusisiin yan? Ang gaganto, para titignan namin isa-isa. Hindi na lang. Meron namang kopya that's available on the website of DBM. Tignan ninyo, huwag na ninyong busisihin isa-isa. Hanapin nyo yung sinasabi nila na blank check. Tignan ninyo kung meron kahit isa para mapatunayan na tama ang sinasabi ko kasi nungalingan yan. Tama. That's my reaction. So yun guys, narinig nyo? Ugh, sakit nun ha. Sinungaling si dating Pangulong Digong. Tama po guys yung sinabi ng Pangulo. Napakasinungaling. Ha? Sa totoo lang. Para guys no, basahin ko po din yung sinabi ni Secretary Bersamin. Sinungaling talaga si Digong. Sobrang sinungaling. Oh, 'di ba? Black propaganda nila 'yan para sirain ng pangulo. Simple lang, guys, ha? Ginawa nilang issue 'yan para matakpan yung mga issue nila. Yung kabulukan nila. Tama 'yun, yung sinabi ni Pangulong Marcos Jr. That's my president, ha? Ganyan, Mr. President, dapat palaban ka paminsan-minsan, ha? Oh, 'yan. Oh, ito basahin ko yung sinabi ni Secretary Bersamin, mga kababayan. Ito na. So yun mga kababayan, nakikita nyo ang narinig nyo yung sinabi ng Pangulong Marcos Jr. Ouch, sakit no na. Tinawag kang sinungaling. Gay, ha? Ito yung sinabi ng News 5, ha? Sinabi po dito, tinawag ng fake news ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang umano'y na mga blankong pahina sa General Appropriation, ang act which is ang GAA sa 2025 national budget, maituturing din anyang kriminal ang nagpapakalat nito. Ay, kung ako sampanyo ka ng kaso, idagdag nyo doon sa mga kaso na sinasampa sa kanya dito kay dating Pangulong Digong. Nako, alam nyo, itong dating Pangulo ng Pilipinas, ito yung isa sa pinakasinungaling at mga kababayan, sa kasaysayan ng Pilipinas, siya lang ang tanging Pangulo na pinalubog ang utang ng Pilipinas na 7.2 trilyon. Nakita nyo yung mga may malalaking mga project ba? Malalaking university, ilan ba yan? Malalaking hospital, may nakita kayo? Ilang hospital ba? Sa 7.2 trilyon, marami po ang nagagawa niyan. Ilang hospital yan? Ilang mga tulay kung sang katerba ba yan or mga university sa iba't ibang lugar tulad ng ginawa ni dating Pangulong Marcos Sr. Si kriminal, tama yung ang sinabi ni Secretary Bersamin. Alam nyo, ang GAA hindi basta-basta po yan ipapasa, mga kababayan. Sabi nga natin sa unang video natin, dumaan po yan sa masusing pagsusuri, bicameral meeting nga yan Senado at ang Kongres hindi basta-basta nagpipirma ang isang Pangulo. Pag hindi dumaan yan sa proseso, mga kababayan, tandaan nyo, si Secretary Bersamin, mga bes, dating Chief Justice yan, di ba? Dyan pa lang talong-talo na si Digong, sa mga pinagpapakalat niyang fake news. Sabi po dito, tuloy, ayon kay Bersamin, masusing sinuri ang professional staff mula Kongreso at Department of Budget and Management, which is ang DBM, ang bawat pahina ng national budget. Dagdag pa niya, imposible para anumang funding items ang naiwang blanco. Biro nyo yun. Alam nyo, iisa lang po ang intensyon ni Digong. Nagpapakalat sila ng fake news kasama po yung mga troll niya sa social media para paniwalain sila, para makuha ang simpatsya ng Pilipino. Nang sa ganun, ang mga mamayang Pilipino pag naniwala sa mga fake news na pinagkakalat ni Digong,
Magagalit sila kay Pangulong Marcos Jr. Yun lang yun eh. Alam nyo, kaya sila gumagawa ngayon ng istorya na fake news para mapagtakpan yung mga anomalya, yung mga kabulukan na mga issue laban sa kanila, yung allegation laban sa kanila, yung impeachment ni Sara, yung disbarment ni Digong, yung issue niya sa criminal against humanity. Sa war on drugs niya, ang dami niyang pinagpapatay. Noon pa, naging mayor pa yan. Ang daming pinagpapatay. Inutos niya sa kanyang hitman. Ayan si Mr. Matubato, saka si Las Cañas, di ba? Sa Laod, ang daming kalansay doon, at saka doon sa quarry na tinatawag. Di ba, mga kababayan? Tingnan niyo kung makapagsalita, napakalinis ni dating Pangulong Duterte. Sa pangalan pa nga, Duterte na. Duterte na talaga. Dirty talaga eh. Tuloy. This malicious line by scrutiny is a pre-enactment. Check performed by dedicated civil servant to ensure that daga contain no single discrepancy in amounts being appropriated. Saad ni Bersamin. Alam mo, abogado si Digong, pero guys hindi lahat ng abogado ay hindi lahat ng abogado matatalino. Mayroong mga few lang mga ilang abogado na bubo. Alam nyo na. Hindi direktang pinangalan ni Bersamin ang tinutukoy na dating Pangulo kaugnay nito. Sa isang panayam, sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may tuturing na invalid ang nilagdaang budget dahil umano sa mga blanco nitong alokasyon. Kung siya rin anya ang tatanungin, falsification of law ito na maituturing na isang criminal action. Galing. Grabe talaga si Digong. Kung makapagsalita, akala mo napakagaling, malinis. Ito pa yung sinabi ni E.S. Bersamin. The feeding of such fake news is outrightly malicious and should be condemned as criminal. Criminal naman talaga si Digong eh. Criminal naman, di ba? Nag-uutos siya ng hitman para patayin ng isang tao. Tingnan nyo, siya po mismo ang nagsabi, matagal na siya na pumapatay ng tao. Di ba? Obvious yan. Siya po nagsabi niyan, si Digong. No page of the 2025 national budget was left unturned before the president signed it into law. Tama, guys. Kung siya yan, naging Pangulo before, ngayon, walang daming si Buriche, perma kaagad yan. Si Pangulong Marcos Jr., very mabusisi yan, mga kababayan. Tuloy, all 4,057 pages, ang dami niya, of its two volumes which were printed in fine print with nearly 60 lines on each page were exhaustively reviewed by the hundreds of professionals, staff from Congress and the Department of Budget and Management. Di ba? Kaya nga hindi nga basta-basta yan eh. Yung national budget, dumadaan talaga sa proseso yan. Mga kababayan, walang siraulo. Napipirma ka na lang kaagad na without busisi, without susuriin. Di ba? Yan si Digong. Alam niyo si Digong kasi, yung style niya, parang style ng pro-communist talaga yan eh. Yung mga style na ganyan na pinag-aralan mo, paano ka magpapakalat ng fake news, inaral talaga nila yan eh. Para lang malason ang kaisipan ng mamamayang Pilipino para paniwalain sila. Pero matalino ang mga Pilipino, except lang yung mga trolls na mga dilis, mga bes, alam nila kung anong tama't mali. Itong ating mga kababayan na talagang alam nila na itong si dating Pangulong Digong nagpapakalat lang ng fake news, except lang yung mga alipores niya na talagang trolls, alam nyo, mga bayaran yan. Tingnan nyo kung paano sila magpakalat ng fake news sa social media. Utos ni Digong yan. Ganitong gagawin nyo, magpakalat kayo para masira itong gobyerno ito, para masira itong Pangulo. Yan ang pagkakaalam nyo. Gising na ang taong bayan. Maghintay kayo sa 2028. Yan ay kung makakaupo at manalo yung manok nyo. So ito, mga kababayan, sakit sa kalooban nyo yung tinawag kang sinungaling. He's lying. Yan ang Pangulo.
Dapat lang, palaban pa minsan-minsan, Mr. President PBM. Dapat lang, sinungaling talaga yan. Kasama po yung mga vloggers niya, tsaka mga trolls niya, napaka number 1 na sinungaling. Patayan si Sara Duterte, sinungaling. Oh, 'di ba? Ano ngayon? nga kayo. Oh, ang pangulo tahimik lang 'yan. Pero wag yung kantiin pagdating sa mga issue na talagang importante. At talagang iko-correct niya 'yan. Hindi pwedeng hindi niya iko-correct 'yan, sinungaling si Digong. So yun guys, ang aking pinaka ang latest updates video. Dapat nga magtulungan na lang magkaisa na lang Hindi yung bangayan ang bangayan. Total naman, magaling pa mamuno si Pangulong Marcos Jr. My goodness, kayo naman. Wala na lang kayong kasiyahan sa buhay. Ano po ang benefit na makukuha nyo sa paninira sa pamalaan? Ang Diyos nakikita kayo sa mga kasamaan nyo. May konsekwensyan. Tingnan nyo, mahahayag lalo ang kabulukan ng kasamaan na ginagawa nyo. Sa totoo lang yan. Alam nyo, yan si Pangulong Marcos Jr. Basahin nyo yung galaw niya. Although sinasabi niya, tungkol sa ICC, ay, kalaunan yan, tingnan nyo. Magiging magpapalit ang kanyang kaisipan. Ika nga, he will change his mind talaga. Napapayagan niyang ICC para talaga, sa totoo lang, para ito hulihin itong dating namumuno ng bansa. Sabi ko sa inyo guys, minsan hindi natin mabasa yung galaw ng Pangulong Marcos Jr. Matalino yan, kaya behold, mga bes, we will see, let's see. So, sabi ko nga, hindi natin kayang basahin minsan ang galaw ng ating mahal na Pangulo. Matalino yan mga kababayan. Kaya, maghintay na lang tayo sa mga susunod na mga kabanata sa kanyang mga hakbangin na magaganda at alam natin sumusunod sa batas po yan. So yun mga bes, ano kung ang kapalagayan nyo? Sinungaling yan si Digong. See you again on my next upload video. Bye and mabuhos. God bless Philippines.